Alam nyo ba mga kababayan na minsan na palang nagpa-blatter itong si VP Inday Sara Duterte dahil sa banta sa kanyang buhay? Yan mismo ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa tungkol dito sa issue sa seguridad ni VP Inday Sara. At ang nakakapagtaka mga kababayan, kahit nireport na ito ni Sara sa otoridad ay hindi ito inaksyonan. Eto nga ang ugat mga kababayan doon sa kontrobersyal na sinabi ni VP Sara na kapag magugurgor siya ay ipapatumba niya si Liza Araneta Marcos, BBM at Tamba na wala, nagkagulo na ang mga buhaya mga kababayan at pinapaimbestigahan pa siya sa NBI at eto pa ang isa sa mga ginagamit na rason ngayon ng mga buhaya para ipa-impeach si VP Sara Duterte. Pero nung nag-report si VP Inday mga kababayan, sabi ni Bato de la Rosa nagpa-blatter dahil sa tangka sa kanyang buhay, wala silang ginawa. Lalong-lalo na ang NBI. Narito po ang video ha. Meron po ba kayong nalalaman tungkol dito sa assassination plot naman po laban sa pamilya Duterte? Malamang ito yung sabi-sabi mga kababayan na nung panahon daw ng birthday ni Sara, kaya siya nagkasugat dito. Tangka daw siyang gurgurin. Kaso nga lang mga kababayan, hindi pa po yan pinapalabas si Sara Duterte sa ngayon dahil gagamitin niya itong depensa sa tamang panahon. Yung particular term na Oplan Romanov. Oplan Romanov. Yung ko lang narinig yan. Pero yung Romanian mga kababayan ha, lumabas po yan sa bunganga ni Madam Liza Admiral Araneta. Nung sa interview niya kay Katunying, nasabi niya, ang dali lang kumuha ng mga Romanian. And the fierce lady. Fierce, Sa palagay mo ba, hindi ko kaya gawin yan? Ay, Diyos ko, tawagin mo lang yung Romanian. Kaya ka, ba't tawagin mo lang yung Romanian? but, yung threat laban sa kanya, ay narinig ko na yan sa mga may mga source na nagsasabi sa akin. Pero yung particular na Romanov, ngayon ko lang yan narinig. Tawagin mo lang yung Romanian. Also, she didn't take the threat seriously? Kasi yun ang sinasabi sa ng mga law enforcement agencies. Yun ang sinabi ng mga law enforcement agencies. Kaya ang sabi nga ni VP Sara, walang patutunguhan kahit pa magreklamo siya dahil walang pakialam sa kanya mga kababayan Akala nyo hindi nagsumbong si Sara doon sa otoridad? She never told us about it. Hindi naman siya nagsabi Hindi niya si Bato. may banta laban sa buhay niya. Senator Bato, hindi niya pinarating sa ating mga kinauukulan? I think nagpa-blatter siya sa police station. Nagpa-blatter si VP Sara Duterte mga kababayan. Hindi nga natin alam ito dahil tinangkaan ang kanyang buhay. Siyempre, news blackout yan mga kababayan. Kaya nga ang sabi ni Sara, hindi nyo alam? Kayo ang nasa otoridad dyan? I-review nyo doon sa blatter sa police station. About the street, may mga record ata yan. Kasi that's normal yan. Pag may matanggap kang information na gano'n, pinapa-blatter. Siguro, kahit gaano ka kabisi, hanap ka rin ng time na maparating mo ito sa kinaukulan, sa mga security people. Oo, maksyon ba ang NBI dito? Hindi. Sa law enforcement. Wala tayong narinig. Wala tayong narinig na mayroong nag-iiyak dyan sa media na, pinagkaan si Sara, tulungan niyo naman. Kagaya nung sina Admiral mga kababayan, sina Tamba at BBM, grabing iyakan nila. I think, nagpa-blatter ba siya o ni-report? Something like that, pina-report niya. Secretary of Education pa lang si VP Sara, minention niya na may threat nga sa buhay niya. Dati-dati pa mga kababayan. Kaya nga gusto nilang tanggalan ng security, confidential fund. Part yan sa security ni VP Sara Duterte Dahil gusto nilang ma-expose si Sara Duterte mga kababayan sa threat. Recently, may radio interview kay NBI Director. Sabi niya, tinanong siya ni Ted Filon kung may nagreklamo ba para mag-conduct siya maglabas siya ng subpoena kay VP and the reporters and the vloggers na kasama doon. Tapos nung na-trigger si VP Sara Duterte mga kababayan in response sa nangyaring threat sa kanya, dahil alam niya may kinalaman itong mga ngagba dyan mga kababayan sa threat, na-trigger siya na magsalita ng ganon. Grabe. Pa-victim na mga animal mga kababayan na ang sabi ni Sara, sila naman talaga ang naunang mag-threat sa kanya. Sabi niya wala naman daw, pero nasa mandato daw nila. Basta may threat daw sa president. Ginagamit ang mga ahensya ng gobyerno. Dapat din nila inimbestigahan si Bibi.
Tinanong mo ni Ted yun? Hindi, Ayun naisip ang ko na. problema kay Ted. Hindi siya marunong mag-follow up. Ted, Oh. Pero yan si Ted Filon, mga kababayan, ha, although hindi yan pro Duterte, pumipitik nga yan minsan. Pero anti-Marcos yan. Oh. Para sa kanya, mga kababayan, mas kinamumuhian niya ang mga Marcos. Oh. pa-follow up ka kasi. At eto rin ang mga kababayan, diferensya sa iba nating mga media. Hindi si Ted Filon, ha, kundi karamihan sa mga media, mga kababayan, personalities, selective questions. Oh, yung mga questions lang, mga kababayan, na favorable doon sa kanilang propagandang nilalakad. Namimili ng questions, mga kababayan. Yun nga, dun sa threat ni VP Sara na matagal na mention, bakit hindi man lang nagbigay ng pahayag ang Wala, NBI? nothing. Nothing. Yes. Nada. So, ibig Oh. sabihin, selective lang ba ang NBI attorney? O NBI, hanapin niyo yung blatter o sumbong ni Sara sa otoridad. Sige, wala silang effort ng ganyan, mga kababayan. Sal, when it comes dun sa threat na natatanggap ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan or because hindi na allies ang President and Vice President. Aba, kung si Distor yun, yung dating NBI chief, imbestiga ka agad yun. Wala na sa NBI. And yung threat nga, Attorney Sal, tinatanong nga, Attorney Sal, may netizen nagtanong. Sabi niya, ito bang pahayag lang ni VP Sara, considered ba yun na threat? Or is it an impossible crime para isipin na may threat nga na binibigay? Ginamit na nila ang grounds for impeachment, mga kababayan, aside sa confidential Ay, ang fund. VP Sara, sa sinabi niya na kapag siya ay namatay, meron na daw siyang kinausap na papatay doon sa Sa tingin natin, deterrent yan, mga kababayan, para hindi na ituloy ang threat laban kay Sara. Dahil una, mga kababayan, siya ang may threat. Para indirect way lang yan ang pagsabi ni VP Sara Duterte na, alam ko na ang pinaplano nyo. Binulgar ko na sa taong bayan. Kung may mangyari sa akin, kayo ang dahilan. Natin si Sara, mga kababayan, may inutusan siyang assassin. Hindi. Para lang yan sabihin sa kanila na, alam ko na, I know what you did last summer. kay President Marcos, FL, and House Speaker. Tapos sinasabi nila, nag-hire na rin siya ng assassin. May kinausap lang. At ang sabi, mga kababayan, posible ang kinausap ang kanyang tatay, mismo na si PRRD. For all yun yung kinausap niya, kaibigan lang. Sabi niya. Kaya tinatanong ko doon sa... Baka si Kibuloy. Malamang dahil, posible, dahil bakit after na inateryo ni Sara, ni-utering ni Sara, mga kababayan, base pa kay Dan Fernandez na uter. Ay, bakit nilipat nila si Kibuloy galing sa doon sa custody ng Krami ba yun? Nilipat sa City Jail bigla. Pwede rin si Panelo, baka. At hindi naman necessary na assassin talaga. Pwede namang yung kausap niya, sige Sara, sige, tango lang. Hindi naman yan binding dahil hindi naman talaga yan agreement talaga. Hanapin nyo muna yung agreement na notaryado ng abogado. Isang interview ko pero yung kinausap niya yun, assassin. Ba't naman assassin? Kung yung Wala siya sinabing kinausap assassin. niya ibinigay sa iba o hindi siya assassin. Ang problema, palaging negative kayo Tingnan niyo yung konteksto. Yan ang palagi natin sa konteksto. Kayo, mga contexters. Si Sara nga ang unang may threat, di ba? Nagpa-blatter nga. At tatapusin na po ng House Committee Tatapusin. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Na nagpa-blatter pala si VP Sara Duterte dahil mayroon nang naunang threat laban sa kanya. Post your comments below.